Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila nagtatago na nga sa saya sa palda ng kanyang ina ni itong si Romualdez na ito matapos nga ang batikusin ng maraming matitinong attorney. Ngayon nga ay nagsalita na si Attorney Salvador Panelo at talagang binanatan nga itong si Tambaloslos na ito at pinaliwanag kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng confidential fund sa harap-harap nilang pagmumuka ng mga Tambaloslos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kinalkal na rin ni Attorney Salvador Panelo ang mga allowances na iniba-iba lamang ang kanilang mga pangalan para magmuka itong kagamit-gamit sa bansang Pilipinas. Ngunit nung pinag-aaralan nga ito ay talagang ginagamit lamang pala sa pansariling kapakanan. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, halos bilyon-bilyon ang allowance ng mga kongrehista at ng mga pulpolitiko na ito. Ngunit hindi naman pala ginagamit sa bansang Pilipinas at sa ikauunlad ng taong bayan. Kaya naman talagang sinabi nga ni former President Rodrigo Duterte na ipa-audit ang mga ito at sabi pa ng Tambaloslos na ito na sinisiraan ni Tatay Digong ang mga ito. Ngunit totoo naman ang sinabi ni Tatay Digong na dapat magpa-audit itong mga ito at imbestigahan para malaman talaga kung sino ang korap na opisyalis sa bansang Pilipinas na ito at kung sino ang magpapatunay na tama ang ginagawa. Dahil nga sa patuloy na paninira nila kay Vice President Sara Duterte ay talagang maraming ang umalma na kailangan magkaroon talaga ng matibay na investigasyon at handang magpa-audit si Vice President Sara Duterte. Kaya ang hamon nila ay dapat pating mga Tambaloslos na ito ipa-audit nila lahat ng kanilang mga kabalbalan na mala demonyo na ginagawa sa pera ng taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sayang, sayang yung peaceful na isang bansa tapos biglang nagkakaroon ng gera. Yan po mga kaibigan, tapos na nag-likes. Sabi po ni Violeta Galvan, ang bilis talaga ni Violeta Galvan. Tapos na mag-likes. Alright, marami po tayong issue ngayon. Naku, isa-isahin natin to. Ito pong si Attorney Panelo mga kaibigan, nagpahayag po siya, nagbigay siya ng kanyang, of course, di ba, alam naman si Attorney Panelo, kampi talaga yan sa mga Duterte. Tapos itong si Senator Bato, nagsalita din. Ito naman kay Attorney Panelo mga kaibigan, nagbigay siya ng babala sa itong magpinsang Tambaloslos. Na pag hindi kayo tumino at hindi nyo inayos, hindi nyo inayos ang inyong mga trabaho, hindi kayo nagbibigay ng address sa mga tao, sa ating mga kababayan, at patuloy lang yung mga yung mga kamalian nyo diyan sa gobyerno, ay talagang baka siguro guys matutuloy talaga yung sinasabi natin na pag nagtipon-tipon na po ang mga tao mga kaibigan, huwag niyong antayin yun kasi hindi niyo na makokontrol yan. Dahil hindi na po, ang dami na talagang pangyayari ngayon sa bansa natin guys na hindi na po maganda. Di ba? Unang-una, confidential funds, extraordinary funds or extraordinary expenses. Andyan pa yung classified funds. At yung mga meron pang di ba, yung sinasabi nilang yung sa bayad ng mga media. Binabayaran pa nila yung mga media. At kaninong pera yun? Pera yun ng bayan, guys. Pera ng kaban ng bayan yun. Taxpayers' money. Minsan, parang ayaw na natin magsalita, Parang gusto na natin, tumahimik na lang tayo. Kasi wala na Malala na po guys Parang, minsan gusto na lang, parang yun na lang gusto natin gawin Parang tahimik na lang tayo kasi parang halos araw-araw tayo nagsasalita Araw-araw tayo nagsasalita. Araw-araw natin sila binabanatan. Ayaw naman nilang sumagot. Hanggang ngayon, wala pa ring sumasagot sa hamon po ni Pangulong Duterte. Anong petsa na? Akala natin may sasagot
May sumagot nga, no? May sumagot nga. Pero, hindi naman pala si House Speaker. Oy, House Speaker, ikaw na magsalita. Kaya nananawagan sila mga kaibigan. Asa ba si House Speaker? Sumama ba siya sumama ba siya guys kay Kay Marcos? Umalis si Marcos, di ba? Saan ba nagpunta si President Marcos? Alam ko sa Middle East eh. Oh, sumama ba si Speaker kay Marcos? Ha? Parang parang meron silang lakad guys Lumabas na kasi at magpaliwanag. Oo, wala pa rin nagpapaliwanag. Iniintay po natin. Lalo-lalo na itong si House Speaker kasi nga mga kaibigan, kalat na yan eh. Kalat na yan sa social media, kalat na yan sa buong mundo na yata yung nagtrending yung niya eh. Yung ang tawag doon, extraordinary expenses. Ibang klase yung title no? Ayaw bang aminin na confidential funds gusto niya extraordinary expenses. Oo, naku, magkaka-EDSA 3 na yata mga kaibigan. Ito pag-usapan na po natin Pero bago natin pag-uusapan yan guys, syempre babati muna tayo Hayaan nyo muna akong bumati. Quick shout out lang po tayo guys Mabilis lang po Hindi po i-shout out lang natin yung mga kaibigan natin. Alright? Diyan lang kayo huwag kayong umalis. Sa Saudi Arabia kasama si Tambaluslos. Sabi ko sa inyo pumunta siya ng Saudi Arabia, di ba? Si Marcos ngayon? Baka kasama si Tambaluslos. Oo, lagi nakabuntot yun Kasi gusto niya maging pangulo kaya palagi siya nakabuntot. Yung mansion on the go daw. Oo, kasama siya Pudinet. Di mo ba alam si Romualdez ang president ni Bibin? Sabi na kasama Ay, mga taga Phuket, Thailand, kumusta na kayo dyan? Babati muna tayo sa ating mga ating mga suki. Ayan ang first natin guys, first honor natin ngayon si Susan Aviles. Happy Tuesday Idol Foodinet sa lahat. Ayan. Happy Tuesday din sa iyo dyan, Susan Aviles. Ayan, si Ruthie Timbang, hello Foodinet. Good evening po, watching from Canada, Edmonton. Menchi Hizon, happy Tuesday afternoon Foodinet and all viewers. Ayan, Menchi Hizon, Mamita V, Vivian, hello, Corazon Austero, si Margarita Libon, Teresita Lim, Victoria Galvez, Gloria Koyama. Good afternoon po sa lahat. Nandito ng pagpalain nawa tayo ng Diyos Ama sa langit na pinapanood ko ang live prayer rally ng COMELEC at nasa loob po si Attorney Glenn Chong. Dalawa pang mga kasama niya. Ayan. Leonardo Pakingan, good afternoon Foodinet. DJ Bantag, hashtag Teves 2025 for Senator, hashtag Sara Duterte for 2028 for President. Like na at subscribe Foodinet. Maraming salamat. Riza Lopez, She Bautista Channel, ayan, si Corazon Austero, Simona Oledan, Rose Wright, Gloria Vito, Juvisarte, Virginia Malonzo, hello. Si Amira, andito din si Amira. Ayan, si Elena Calapis, Josephine Andres, Cesar, Jenny Jarumay. Ayan, Amira, yes, sila nanguna. Sila talaga nanguna. Ayan, Luisa Shimizu, Freddy Liriorato. Ayan, Edsa Trina, come on guys, change the administration. Ayan, Luisa Shimizu, Bisayang Dako. Ayan, Freddy Liriorato. At marami pang iba. Mamaya po babasahin po natin guys lahat ng mga comments nyo at mga tanong nyo. Kaya kailangan nyo magtanong guys para tuloy-tuloy po yung discussion natin, okay? Rolando Betito, Arlene Puon, Elite Warriors, Juvisarte Emma Molina, no? Julia Bernas. Ayan. Alright. Lynn Larupay, Melba Angon. Sana huwag na silang bumalik doon. Na lang silang tatlo. Wag nang bumalik sa Pilipinas. Honest Duo. Ayan. Alright mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo. Muhaila Balane, Foodinet. Hindi lahat binati yung are choosing you know not. Anong you know not? Ayan, Spike Limbo, si Lynn Larupay. Ayan, parang maganda ang laban, Attorney Glenn Chong. Ayan po mga kaibigan. Ito na po. Updates. Magbibigay lang tayo ng updates mga kaibigan Panoorin po natin to guys. Ingay lang. Ganito tinawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV.
Andyan na naman siya. Akala ko nanahimik na yung tao na yan. Andyan na naman siya, nag-iingay na naman. Matagal na niyang iniingay yan 2016 pa niya iniingay yan. Hanggang ngayon, iniingay pa rin niya yung ICC niya. Ingay lang yan, ingay. Sa isang pahayag na nawagan ng grupong Magdalo ni Trillanes sa Administrasyong Marcos na payagan ng International Criminal Court o ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas para managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y crimes against humanity. Kasunod ito ng anyay public admission ng dating Pangulo na ginamit ito ang intelligence funds para magsagawa ng extrajudicial killings noong alkalde pa lamang siya ng Davao. Sa isang post sa social media platform na X, sinabi ni Trillanes na isinumite na nila sa ICC ang naturang video pero hindi kumbinsido si Senator De La Rosa na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kilala man niyo si President Duterte, mahilig yan sa figure of speech, di ba? Niya, is it the person itself or the cause or the instrumentalities? I'm not defending, I'm not answering you as a lawyer of the president, the former president. Sa akin, kilala ko lang kasi siya kung paano siya magsalita. Pero paglilinaw ng senador, nais din daw muna niyang makita ang video kung saan ito sinasabing inamin ng dating Pangulo. Kabilang sa Senator De La Rosa bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa mga nabanggit na personalidad sa ICC probe kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa tinaguriang bloody drug war ng Duterte administration. Nagsilbi rin itong hepe ng Davao City Police Office sa ilalim ng pamumuno ng mag-amang Duterte. Pero ayon sa isang political analyst, dapat maghinay-hinay sa banat si dating Pangulong Duterte. Posible pa rin kasi umano siyang maaresto sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Ang pwede mangyari kasi dyan, pag lumabas yung international warrant, pwede i-request ng ICC na i-implement siya ng Interpol. Ang lapit lang ng Interpol dito yung headquarters ng Interpol nasa Hong Kong. Dagdag pa ni Llamas, maaari rin anya ito mapolitika at gamitin sa eleksyon. Paano ka magkakaroon ng presidential candidate na implicated sa crimes against humanity? Ganyan kayo palagi, crimes against humanity. Ano bang gusto nyo? Ano ba talagang gusto nyo? Para masugpo po yung mga ipinagbabawal na gamot yan. Bakit palagi nyong sinasabi? Pag si Duterte, sinasabi nyo crimes against humanity. Ano bang gusto nyo, tahimik? Ano bang gusto nyo? Ano bang gusto nyo sa isang peace and order? Paano nyo ba lalabanan ang ipinagbabawal na gamot? Bibibihin ba natin yung mga kriminal? Sasabihan ba natin, sige wag na kayong gumawa niyan Di ba? Ang ginagawa po ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, sa panahon niya, ay nilabanan niya itong mga masasamang elemento. Sinabi na niya yun guys, sa campaign pa lang yan na ito pong kampanya ko sa war on drugs ay talagang marami po ditong talagang mabibiktima, katulad, lalo na yung mga masasamang elemento. Kasi nga guys, ganun talaga ang ganun ang approach mo dyan Kasi nga, hindi ka sasantuhin ng mga yan. Di ba? Yung sinasabi nyo kasi na yung kay Marcos daw, mga kaibigan, peaceful daw. Peaceful daw ngayon. Paano naging peaceful? Ng isang araw lang, kahapon, kahapon mga kaibigan, hindi na natin pwedeng ipalabas dito, dahil po bawal, Pero kahapon, guys, kung hindi ako nagkakamali, meron pong pinaslang sa harap po ng maraming tao. Sa harap ng maraming tao, mga kaibigan, parang wala lang po sa kanila yun, pinatumba. Hinihinalang mga masasamang elemento, mga NPA o mga rebelde. Wala pong nagawa yung tao. Bigla na lang kinasahan, patalikod, ayun, bulagta. Yan ba sinasabi niyong peaceful? Wala silang takot ngayon dahil nga wala tayong presidente wala nagsasalita. Yun yung yun yung point dun Yung kay Duterte kasi guys, hindi naman yun para sa mga sa mga gumagawa ng mabuti or sa mga civilian, di ba? Yung kay Duterte, ang target niya dun, yung mga gumagawa ng hindi maganda, yung mga masasamang elemento. Siyempre, yung iba dun, nag-uuna-unahan na di ba? Yes, marami na, dumarami na. Kumbaga, dumadami na naman ang zombie ngayon, mga kaibigan. Matatakot ka na namang lumabas, matatakot ka naman umuwi ng madaling araw. Dahil nga, wala nga tayong nakikita o naririnig galing po sa ating Pangulo.
Hindi niya tinatakot, wala siyang ano. Kasi dapat magsasalita ka niyan eh. Di ba? Magbibigay ka ng pahayag, magbibigay ka ng message para po ma-input dun sa mga gumagawa ng kabalastugan. Eh pag wala kang sinasabi, tahimik ka lang. Akala ng itong mga to, okay lang. Okay pa lang yung Pangulo natin, wala pa lang pakialam eh. Sige, gawin na natin. Diba sayang eh, sayang lang talaga. No, sayang yung naumpisahan, sayang yung effort ni Pangulong Duterte noon, no, dating administrasyon dahil talagang malinis na ang Pilipinas eh. Hindi ko naman sinabing perfect, no, pero at least nalinis niya, guys. Na-eradicate niya yung mga masasamang elemento, lalo na yung mga ipinagbabawal na gamot. Pati Bucor, di ba, nalinis din. At least nalinis. Hindi ko naman sinabing perfect, 100% nalinis. Pero at least, meron siyang pinakita na ang mga tao noon, ang mga masasamang elemento noon, ay takot po kay Pangulong Duterte. Takot sa Pangulo. Yun yung ibig nating sabihin eh. Yun yung point natin eh. Hindi naman natin sinabi na kailangan takutin mo yung tao, hindi naman ganun. Di ba? Pangulo ka kasi, leader ka. Kailangan yung mga tao susunod sa iyo. Hangga't hindi susunod yung mga tao sa iyo, talagang wala pong mangyayari sa bansa natin, guys. Talagang madidiskarel po tayo. Di ba? Ito po panoorin niyo to. Papakita ko sa inyo, guys. Play natin. Ito na po yung sinasabi natin, mga kaibigan, no? To speak out against the former president. Ang inutusan nila, yung Secretary General. Teka muna, Speaker Martin, bakit naman nagtatago kayo sa likod ng Secretary General? O diba, Speaker Martin, bakit naman nagtatago ka sa likod ng Secretary General? O, ito pa lang, oh. House Speaker na yan, takot. Ha? Duwag. O, magpinsan yan, puro duwag. Ano mangyayari sa Pilipinas kung puro kayo duwag? Diba, pinagsasalita kayo. Nag-aantay kami ng paliwanag, pero hindi naman kayo nagpapaliwanag, nagtatago kayo. May mga inuutusan lang kayo. Bakit? Takot ba kayong humarap sa mga tao? Or takot ba kayong humarap kay Pangulong Duterte? Kay dating Pangulong Duterte, Digong? Takot ba kayo? Kasi ang naghamon dito si Pangulong Duterte, hindi naman tayo, di ba? Siya mismo ang hinamon silang lahat eh. Sige, maglabasan tayo ngayon ng dokumento. O, liquidation. Audit. Asa na? O, pero ayaw niyong harapin si FPRRD. Binabaliwala niyo siya. Pati ang Pangulo, hindi rin nagsasalita. Wala ding say. Wala man lang concern, no? Ano ba nangyari dyan? Bakit nagkaganito tayo? Na dapat siya mismo ang nag-explain dahil siya ang Pangulo. Sige, magtago na lang kayo kung gusto nyo. Tag-issue na rin lang kayo ng statement eh. Harapin nyo si Presidente Duterte. Huwag kayong magtago sa likod ng Secretary General. Sapagkat yun ay pahayag nyo. Ba't kailangan pang iba ang paharapin nyo sa media at gumawa ng depensa sa inyo? Oh. Yung Kongreso, ang the most corrupt. Ba't kayo nagre-react? Either you are feeling guilty of the perceived allusion to your institution as the most corrupt, or you're feigning ignorance to the generally accepted and ironclad reputation and savory reputation. Guilty nga sila pag ganun. Simula po na nagkaroon ng live program si former President Rodrigo Duterte at sumagot sa iba't ibang issue from confidential funds, about kay Bantag at iba pa mga issues, Attorney Sala, no?
medyo naging maingay ang House of Representatives from the mula sa iba't iba na mga hindi nagsasalita noon na nagsasalita ngayon na mga mambabatas, and all of them are ang sinasabi, kumbaga ang gist na sinasabi nila parang uncalled for yung sinasabi ng Pangulo, ng dating Pangulo, of course. Paki-check na yung audio mga kaibigan kung okay ba. Paki-press 1 po kung okay po yung audio. Pakilang guys para tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. In defense sa okay ba yung audio guys? Narinig niyo ba? Isinusulong na confidential fund ng Office of the Vice President. Paki-check lang po. Press 1 po kung okay yung audio para tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Dahil parang nagloloko konti. Parang parang nagcha-choppy. Paki na lang guys paki-check na lang. Okay ba tayo mga kaibigan? Bago ko i-play guys bago natin i-play kasi sayang yung sayang yung topic Mawawala lang tayo Paki-ano na lang guys paki-check na lang bago natin umpisahan ito. Para po tuloy-tuloy tayo guys Pasensya na kayo Ayaw ko ng putol-putol kasi sayang yung mga pahayag So okay na po ipa-play ko na Okay na, marami na po nagsasabi Sige, play na natin. Ito na po guys. Of course, ni Vice President Sara Duterte. At ilang beses naman ipinaniwalag ng Pangulong Duterte na wala namang ibang naisang Vice President sa paggamit ng confidential fund, kundi ang isulong ang seguridad ng ating mga kabataan na hindi ito ma-recruit ng mga grupo na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Walang iba kundi ang CPP, NPA, NDF. What's your take on those statements na nilalabas ng ilang mga members ng House of Representatives, Attorney Sal? Ako po nag-issue ng statement kahapon dahil hiningan tayo ng statement kung ano raw masasabi natin dyan. Kasi kung mapapansin mo, yung lahat ng partido ng supermajority dyan sa Kongreso ay nag-issue ng statement lahat sila at they call out a former president and ask him to stop maligning the institution to which they belong, ibig sabihin yung Kongreso, and kung po pwede raw na tigilan ang pananakot niya doon sa isa sa kanila. Una, kung napansin mo yung sinasabing mga partido ng supermajority, napansin mo ba kung sino ang naging tagapagsalita nila? Sino? Hindi congressman, hindi speaker, hindi deputy speaker. Nobody among these members of this supermajority coalition, so-called parties, had the courage to speak out against the former president. Ang inutusan nila, yung Secretary General. Teka muna, Speaker Martin, bakit naman nagtatago kayo sa likod ng Secretary General? Tag-issue na rin lang kayo ng statement Harapin nyo si Presidente Duterte. Huwag kayong magtago sa likod ng Secretary General. Sapagkat yun pahayag nyo, ba't kailangan pang iba ang paharapin nyo sa media at gumawa ng depensa sa inyo? Pero sasagutin natin, anong masasabi natin sa inyong mga statement? Kasi ang sabi ni Presidente, yung Kongreso ang the most corrupt. Pagkatapos sinabi niya, yung pondong yan, para talaga yan sa mga kaaway ng Estado. So ang masasabi po natin, number one, ba't kayo nagre-react? Either you are feeling guilty of the perceived allusion to your institution as the most corrupt, or you're feigning ignorance to the generally accepted and ironclad reputation and savory reputation of your institution. Right
rightly or wrongly, yun ang pananaw ng nakararami sa ating mga kababayan. Bakit naman yun ang nagiging pananaw ng Kongresong pinakakurap? Hindi po ba sumabog yung katiwalian dyan sa pork barrel, ang daming dinimanda, may mga nakulong, katakot-takot na mga issue na talagang hindi maiiwasan na ang perception ng tao talagang corrupt yung Kongreso. Ngayon, doon naman sa pagbabanta, wala namang binabantahan si Presidente. Sinasabi niya lang yung katotohanan na yung pondong yan para talaga sa mga kalaman ng bayan. Now, if you feel alluded to, any one of you, ibig sabihin, yung guilty conscience, unti-unting gumagapang sa inyong mga kaisipan. Kaya nagre-react kayo. Yun. Alright. And, ayun po, mga kaibigan, unti-unti daw gumagapang sa kanilang isipan. Ibig sabihin, mga guilty. Kasi wala Diba? Kung talagang wala kayong tinatago, dapat magsalita na kayo, no? Lalabas kayo, ipakita niyo yung mga papeles niyo, ipakita niyo yung mga liquidated niyo na mga documents, o kaya ipakita niyo, mga kaibigan, yung mga nila, yung mga audited talaga, kung ano pa talagang sana pupunta yung budget niyo, saan niyo ginastos. Kasi nga, mga kaibigan, wala pong wala pong resibo. Diba? Certification lang, mga kaibigan. Magpapakita ka lang ng certification, okay na, may pera ka na. Manghihingi ka ng 1 billion. Ito, 1 billion mo, certification lang ha, walang resibo. Saan mo gagastusin yan? Wala. Basta gastusin namin to sa projects. Paano natin malalaman na ginastos mo talaga sa projects yan? Sasabihin nyo, andyan naman yung COA andyan yung audit ng COA. Kaya nga, andyan nga ng audit ng COA, asan nga? Yun nga yung hinahanap natin yun nga yung hinihingi ni Pangulong Duterte. Kasi nga, kayong nauna Sinabi nyo kasi ang Davao may 2.2 billion na projects or confidential funds na gusto nyong ipalabas na yung pera na yon ay winaldas sa wala. Kung ba, nilustay daw ng Davao City yung 2 billion something na confidential funds, which is, hindi naman tama yun dahil tingnan nyo ang Davao kung paano nila inasikaso yan. Paano po nila pinaunlan, no? Paano po naging flourish, no, yung Davao. Naging maunlad, naging insurgency free dahil ginastos nila ang confidential funds nila, guys, sa tama. Hindi po nila nilustayan sa wala. Ngayon, kayo dapat ang magpaliwanag. 'Di ba? Kayo dapat. Kaya nga sabi ni Duterte sa inyo maglabasan tayo ng documents. Yun pala gusto nyo, transparency. 'Di ba? We want transparency. Sila din nagsabi niyan Itong mga makaliwa, yan ang palagi nilang sinisigaw sa we want transparency. We want transparency. Gusto niyo pala transparency, di ipakita niyo sa amin kung saan niyo talaga ginastos yan. Mahirap ba gawin yan? Pero pag hindi niyo pinakita sa amin, na kami nag-iintay, no? Tayong lahat, nag-aantay tayo. Ibig sabihin, tama yung sinabi natin. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, kung paano nga talaga magsalita si Attorney Salvador Panelo na talagang pinag-aralan ang sinasabi at talagang pinangaralan nga itong si Tambaloslos na ito at ng mga kongrehista na puro lang pambabanat ang ginagawa kay Vice President Sara Duterte na wala naman silang may pakita at mas malaki pa talaga ang kanilang sinasabi ng mga allowances. Kung hindi nga nabulgar ito ay talagang walang kaalam-alam ang taong bayan na nawawaldas na pala ang pera nila para sa allowance lamang ng mga kongrehista at mga tambaluslos na ito. Halos nagbabayad ng mga buwis, ngunit napupunta lang pala sa pera at sa bulsa ng mga tambaluslos na pulpolitiko na ito. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap.